Palakpakan nga ho natin ang Panginoong Diyos. At sige po, magsimula na po tayo mag-usap ng salita ng Diyos. At alam niyo ho, last 2 weeks ago, by the way, if you attended at Robinson's last week, ito po yung message. Ano po, nagpalit lang kami ni Brother Ronnie. 2 weeks ago po, meron pong bigating fight sa boxing between two light heavyweight champions. Wala po silang talo pareho po silang may belt. Ano po, ang mananalo, kanya na lahat ng belt. Undisputed champion na siya. At wala pong loss itong mga naglalaban na to, si Better BF at si Bivol. At sa laban ho na yan, ang nanalo po ay si Better BF. Yung isa po na maraming belt, yun po ang nanalo dyan. At si Dimitri Bivol ay natalo po. At nung siya po'y matalo, in-interview po siya, ano pakiramdam mo? Ano feeling mo? Ito po ang sagot niya. Ano ho? Kasi po marami pong mga boxing expert na nagsasabi na siya dapat ang nanalo. When he was interviewed, ano ba ang pakiramdam mo? Ito po ang sabi niya, I feel empty. I feel empty. Inulit niya, I feel empty. Na-surprise po ako sa sagot niya. Bakit kaya sinasabi niya I feel empty? Di naman niya sinabing I feel sad. I feel that I had won the fight. Hindi niya sinabing ganun eh. Ang sinabi niya, I feel empty. I feel empty. Now, inisip ko, bakit kaya niya nasabi yun? Magkano ba ang natanggap niyang kabayaran sa laban na yan? Alam niyo ho, nung tinignan ko magkano ang kabayarang tinanggap niya sa laban na yan, binayaran ho siya ng 10 million US dollars. 10 million US dollars equivalent to 574 million pesos. Now, marami siyang pera pero sasabihin niya, I feel empty. It doesn't matter if I had 10 million dollars. I feel empty, sabi niya. Ano po, kung kayo ho ba may 574 million kayo, sasabihin niyo ho ba yan? Ano ho? I feel empty. At nung week din na yon, alam niyo ho, meron pong membro ng One Direction Band. Kung inabot niyo yon, sikat nung una yon, ano ho, yung One Direction, si Liam Payne, ay namatay ho siya sa Argentina. Namatay ho siya. Bakit po? He was into drugs. Ang tinake po niya yung pink cocaine. Yung pink cocaine po is a concoction of 4 different drugs. Ano po, yun po ang kanyang tinake at nagwawala siya doon. At doon po sa balcony ng hotel, siya po ay nahulog at namatay. Namatay ho siya. At ang kanila pong mentor, yung nag-produce ng kanilang unang album, si Simon Cowell. Kilala niyo si Simon Cowell? Kilala niyo talaga. Kilala niyo talaga. America's Got Talent, X Factor, judge po siya. Siya po nag-produce ng unang album niyan. At parte siya na nagpasikat ng grupong One Direction. Ito po ang kanyang statement nung nalaman niyang namatay si Liam Payne. Sabi po niya, Liam, I am devastated, heartbroken, and I feel empty. Siguro iniisip ko, hindi lang si Simon Cowell lang empty, si Liam din mismo. Bakit po? Alam niyo po, masabi ko lang po, ang nagda-drugs, kaya nagda-drugs yan, empty yan inside. Bakit ko nasabi yan? Galing ako dyan eh. Yung kinukwento ni brother doon, kilala niya ako sa lugar namin. Marami akong bisyo. Alam ko ba't ako nagbibisyo? May kulang sa akin na gusto kong isatisfy. Pero after kong mag-drugs at mawala yung tama ko, yung katotohanan magse-set in sa akin. I feel so empty. Ano po? And si Leah malamang empty siya. Di natin alam kung nag-suicide siya o nalaglag siya sa kataasan ng kanyang tama sa droga, but he died falling off the balcony of the hotel. No? Alam ko sa'yo, nasabi mo na ba yan sa buhay mo, that I feel empty? Have you ever said that in your heart, why do I feel so empty? Nasabi mo na ba yan? Baka nasabi mo yan nung buksan mo yung wallet mo. Naku, talaga naman. Totoo nga, I feel empty. Walang laman. Empty yung wallet mo. Nakaka-empty naman yan.
O baka ikaw ay burnout na sa iyong trabaho, you feel so empty. You are so burnt out with the responsibilities in life. Pagod ka na hirap ka na. Ang dami mong iniisip, nabe-burn out na yung isip mo, damdamin mo, katawan mo, and sometimes because of this burnout, you feel so empty inside. Nasasabi ho natin minsan yan, At alam niyo ho, narinig niyo na yung kasabihang, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Sabi mo sa tabi mo, it's okay not to be okay. Okay lang yan. Okay lang yan. O, balikan mo ulit siya, sabi mo, okay lang yan. Okay lang yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Pero alam niyo, problema sa emptiness, anong problema sa emptiness ito? Emptiness feels like you are not okay even if you are okay. Ito problema dito eh. You feel like you're not okay even if you are okay. Pakiramdam mo, hindi ka okay kahit okay ka naman. Okay naman ang trabaho mo, okay naman ang health mo, okay naman ang pamilya mo, maayos ang bahay niyo, maayos ang buhay mo. But parang hindi pa rin okay. Yun yung emptiness eh. Di ba? Sikat naman, may pera naman, bakit ganun? Emptiness feels like you're not okay even if you are okay. And ito pang matindi sa emptiness. Emptiness feels like there's always something missing. There's always something missing. Parang laging may kulang. Nakaranas ka na ba ng ganon? Parang laging may kulang. Alam niyo po, this is what I can say about emptiness. Ano po? It's lonely when it's empty. Ulitin ko po. It's lonely when it's empty. For example, isang bahay po. You can never call a house a home if it's empty. It will never be called a home if it's empty. Tama po ba? You can never call a house a home if it's empty. And it's lonely when it's empty. No? Yun yung reality ng buhay eh. Yung reality. And sometimes we feel like there's always something missing. Bakit ganon? Ano ho? At yan ba ay nangyayari sa tao? Alam niyo po, pwede ba, tanong ko sa inyo, pwede bang kahit marami kang meron, pero pakiramdam mo pa rin empty ka? Pwede ba yon? Pwede bang mangyari na people can feel empty even when they have plenty? Pwede ba yon? Pwede bang mangyari na marami na ka namang meron, pero nakakaramdam ka pa rin na parang empty ka pa rin? Kaya hindi ako nagtataka ang tao pagdating sa relasyon, hindi nasasapatan eh. Di ha? Pagdating sa pera, hindi rin yan. Yun kasi yung issue ng tao. Deep inside, even though they have plenty, they feel empty. No? At yan ba ay totoo? Totoo yan, nasa Bible ho yan. Old Testament pa lang, may nakakaranas na yan. Sasabi mo, Pastor, bago lang yan. Hindi, Old Testament pa lang po, may ganyan na eh. At isang halimbawa dyan, si King Solomon. Si King Solomon, he had plenty. He had plenty of wisdom. He is the wisest man on earth. He had plenty of riches. Mayaman ho siya. Yung kina-counsel niya, dinadalon siya ng tone-toneladang ginto. Binibigyan siya ng tone-toneladang ginto. At mayaman ho siya, makapangyarihan po siya. And yet, niyo po, he wrote a book in the Bible called Ecclesiastes. Nagsulat po siya ng isang libro sa Bible, ang pangalan po Ecclesiastes. At ang unang-unang verse doon, nalaman mo na kaagad ang puso niya na ito ay empty. Tingnan niyo pong sabi niya, unang verse pa lang. These are the words of the teacher, King David's son. Teacher siya, he is a man of wisdom, he is a ruler, he is David's son who ruled in Jerusalem. He is a king. Ano sabi niya? Everything is meaningless. Tinuloy pa niya. Everything is meaningless. Paulit-ulit. Says the teacher, completely meaningless. Wow. Nasa iyo na eh. Nasa iyo na yung katalinuhan, nasa na yung kapangyarihan, nasa iyo na yung kayamanan, nasa na yung maraming karelasyon. Meaningless pa rin. People can be empty even though they have plenty.
Yan ang problema ng tao. Ano ho? Now, the question is why do I feel so empty? Bakit ang tao would feel this emptiness inside their being? Ano po? Why? Why do I feel so empty? Let me give you 2 reasons why people feel empty. Andiyan pa ho ba kayo? Una, when you are too full of yourself. People feel empty when they are too full of themselves. Ang tao, makakaramdam siya ng emptiness kapag nabubuhay siya para lang sa sarili niya, nabubuhay siya too full of himself. It's all about himself. When life is all about you only, then life will become empty. Life will become empty. When life is all about you, it's only about you, it will be empty. And let me bring you to the story of the rich young man. Meron pong istorya ng rich young man sa Bible na lumapit sa Panginoong Jesus. Ano po sabi dyan? As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Sabi niya, Lord, ano bang kailangan ko para magmana ako ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Lord, alam mo yung di ba? Alam mo yung kautusan o inisa-isa ni Lord. Ang sagot niya, teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. This man is very religious. Alam ko yan, Lord. Sinunod ko yan. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack. Ito ang kulang sa'yo. Sabi ng Panginoon, ito ang kulang sa'yo. Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven, then come follow me. Sabi ni Lord, ito kulang sa'yo. Ibenta mo lahat ng kayamanan mo, ibigay mo sa mahihirap, at sumunod ka sa akin. Ano kaya naging response nitong mama na to? Ito pong response niya. At this time, the man's face fell. Lumaglag yung mukha niya. Nalungkot po siya. He went away sad. Because, why? Because he had great wealth. Jesus knew that this man lived for what he possessed. Nabubuhay ang tao ito sa mga nakukuha niya, na-acquire niya, na-achieve niya sa buhay. Ngayon, alam ni Lord yung kulang. Nabubuhay ito sa sarili niya lang. Ngayon, uutusan ko to. Ibenta mo yan, bigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. Mabuhay ka na sumusunod sa akin. At alam niyo po, hindi niya nagawa. Umuwi siyang malungkot. Pakinggan niyo po ako, pag hindi mo nasunod ang Diyos, ang ending malungkot pa rin eh. Pag hindi mo nasunod ang Diyos. Mahirap mang sumunod ang Diyos, pero sumunod ka sa Diyos, hindi ka uuwing luhaan. Promise. Promise, hindi ka uuwing luhaan pag sumunod ka sa Diyos. Ang umuuwing luhaan yung mga taong hindi susunod sa Diyos. This man could not obey God. Ano po? Natanong mo na ba sa buhay mo, ano pa bang kulang? Sino dito nagsasabi sa buhay mo marami pang kulang? Yung totoo, marami pang kulang. Yeah? Totoo lang, marami pang kulang. Marami ka pang gustong ma-achieve, marami ka pang gustong ma-experience, marami ka pang gustong mangyari, maranasan sa buhay mo, mapasayo. Marami. Siguro itong mama na to, ano pa bang kulang sa akin? Nasunod ko naman, relihiyoso naman ako, mayaman naman ako, bata pa ako. Siguro yun ang iniisip niya, ano pa bang kulang? Baka pag meron akong mamana kong eternal life, okay na yun. Ano pa bang kulang? At ang sagot ng Panginoon ito, hindi yung kulang, sige, anong kulang, ibibigay ko sa'yo. Hindi ganun eh. Sagot ni Lord ito, empty yourself. That's why I understood that we feel empty when we are not able to empty ourselves. Kapag ang buhay natin para lang sa ating sarili, magiging empty tayo.
But when you are ready to empty yourself, you start to live life fulfilled. Tingnan niyo ang Panginoong Hesus, namatay siya sa krus. He emptied His life for us. The moment we live a life ready to empty ourselves, then we would live a meaningful life. Sino dito gusto mabuhay na meaningful ang buhay niya? Maraming tao biktima ng emptiness, mga kapatid. Biktima ng emptiness. They would not live a fulfilled life. Why? Life is all about themselves. Ano po? Empty yourself, sabi ni Lord. Empty yourself. Come and follow me. Empty yourself. This man lived for what he had accomplished for himself. Nabuhay siya para sa na-accomplish niya. Yun yung value niya. Yun yung identity niya. Hindi niya kayang mawala yun. Ito ko, I'm the rich young man. Tanong ko ganito, masama ba ang accomplishment? Masama ba yan? Sige po, masama ba ang accomplishment? Hindi. Hindi. Masama pa nga pag wala kang na-accomplish, nabuhay ka sa mundo eh. Diba? Walang nangyari sa buhay mo eh. Diba? Mas masaklap yun. Gusto ni Lord may ma-accomplish ka. Amen po ba? Kasi may reason ba't buhay ka eh. Diba? Tingnan niyo ang Panginoon. Minsan, walang problema sa accomplishment. Gusto ni Lord marami tayong ma-accomplish sa buhay na to. Minsan ang Panginoong Yesus gutom. Pero may sinesharean siya ng gospel, yung Samaritan woman dun sa well. At binibigyan, inaalok siya ng pagkain ng mga alagad niya. Sabi niya, hindi yan ang pagkain ko. Ano sagot niya? Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Kailangan sa buhay na to may ma-accomplish tayo. Kaya naalala niyo yung Panginoon, nung namatay siya sa krus, sabi niya, it is finished. Bago siya mamatay, it is finished. Na-accomplish ko na. Anong dahilan ba't nabuhay ako sa mundo bilang tao? It is finished. At alam niyo, one day, haharap tayo sa Diyos. Whether we like it or not, that day will come. Each one of us will face God, our Creator. And ano kayang sasabihin ni Lord pagharap niya sa atin? Ano na-accomplish natin? Nabigyan ako ng plaque of recognition sa office namin. Yung ba nga hanapin ni Lord? Pinuri ako nung ang galing ko raw. Yung ba? Alam niyo po, pagharap sa Diyos, sabi dyan, his master replied, well done. That is accomplishment. Well done. Anong ginawa mo? Good and faithful servant. Pinagsilbihan mo ko. Pinagsilbihan mong iba. Kaya alam niyo po, if we want to live a life that is meaningful and not empty, go serve. Go give. Empty yourself. Because that will be the moment you will experience meaning in life. Kapag ang buhay natin parang sa ating sarili lang lagi, accomplishment, you would realize in your heart, it's empty. Ano po? Sabi dyan, you have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Halika rito. Ibabahagi ko sa yung saya na meron ako, sabi ng Panginoon. Kapatid, hindi masama accomplishment, wag lang ito lagi tungkol sa atin. Hindi naman masama. Gusto nga ni Lord may ma-accomplish tayo. Pero kung na-accomplish mong maraming bagay sa mundo, pero hindi mo na-accomplish yung will niya sa buhay mo, you would realize that life is empty. Empty siya. Kasi ang nalimutan natin, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yan ang huwag mong kalimutan. Pakinggan niyo ako, hindi ka binuhay ni Lord para sa trabaho mo. Hindi. Higit pa dyan ang purpose ba't binuhay ka ng Diyos. Paraan lang yan ng Diyos para ikaw ay patuloy na mabuhay at ma-enjoy mo ang blessing niya. Pero there is a higher purpose than just working, earning, a living for us to exist and enjoy things in life. There is something beyond that. Something beyond. Andiyan pa ho ba kayo? Minsan nagtataka ako, may mga umakyat sa Mount Everest. Di ba pag manonood ka ng mga documentary, umakyat sila sa Mount Everest, magbabayad sila ng Sherpa, ng guide, mahal yun. Itataya nila ang buhay nila, pwede silang lamunin ng snow, mag-avalanche, mahulog sa cliff, etc. Hindi nila kayanin ng oxygen level doon, lamig, etc. Marami, pwede lang ikamatay. Pero aakyat po sila sa Mount Everest,
pagdating ho nila sa tuktok, kung ano itsura ng baba, yun din lang makikita nila. Wala ring laman doon. Puro snow lang. Pero itataya ho nila ang buhay nila doon. Minsan, when you reach the top, you would realize emptiness is more real when you're at the top. Maniwala ho kayo. It is more real when you reach the top. And you would realize, wow, it's empty. Yeah? Kaya po mga kapatid, kung mabubuhay tayo mga tao, nandiyan pa ho ba kayo? Huwag tayo mabuhay ng self-centered. Because a self-centered life is an empty life. It's empty. Kasi puro atin lang. It's all about us. Hindi po tayo magiging fulfilled. Life will not be meaningful if we live like that. Pangalawa, dalawa lang ho ito. First, we feel empty when we are too full of ourselves. Pangalawa, when we lack God in our life. Pag kulang na tayo sa Diyos. Kulang na tayo sa Kanya. Wala na siguro si Lord sa buhay ng tao. Pag wala na ang Diyos sa buhay ng tao, wala na talaga. At pag kulang tayo sa Diyos, mafe-feel natin yung emptiness. Punta po tayo sa Jeremiah. Sabi po dyan, the word of the Lord came to me, go cry out this message for Jerusalem to hear. I remember your devotion, the devotion of your youth. Sabi ni Lord, nung bata ka, devoted ka sa akin. How you love me, mahal mo ko nun. Yeah. Following me in the wilderness, sumusunod ka sa akin. In the wilderness, in a land unsown. Israel was dedicated to the Lord. Dedicated sa Lord ang Israel. The first fruits of his harvest, all who ate of it were held guilty. Evil befell them, oracle of the Lord. Listen to the word of the Lord. House of Jacob, all you clans of the house of Israel. Ano sabi ng Panginoon? Thus says the Lord, what fault did your ancestors find in me? That they withdrew from me went after emptiness. They withdrew from me. Pag lumalayo na pala tayo sa Diyos, doon natin nararamdaman ang emptiness. Kaya kapatid, huwag kang mapapalayo sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang lalayo kay Lord. Huwag kang lalayo kay Lord. Huwag kang lalayo kay Lord. Please lang, huwag kang lalayo kay Lord. Kasi ang gusto lang ni Satanas, ilayo ka sa Diyos, maniwala ka. Huwag kang lalayo sa Diyos. Kasi sabi dyan, and they withdrew from me, went after. Akala nila, yung hinahabol nila, yun yung magfulfill sa buhay nila, but they went after emptiness. And became empty themselves, sabi ni Lord. Yung hinahabol nyo, empty pala. Kasi lumayo na kayo sa akin, sabi ni Lord. Kapag parang nawawala na ang Diyos sa buhay mo, nagiging empty ito. Totoo yan. Pag nawawala na ang Lord, kaya alam nyo, minsan iisip nyo, simpleng simba. Kapatid, mahalaga yan. Kahit paulit-ulit yan. Huwag mong mimis yan. Amen ho ba? Iyon ang araw ng kapahingahan ng kaluluwa natin, yung pagsamba sa Diyos. Huwag mo imimis yan, huwag mo pagpapalit yan. Promise. Alam niyo po, kahit kami nasa abroad, sisimba ho kami. Kung meron, sisimba kami physical. Pag wala, online kami. Kasi hindi pwede eh. Hindi pwedeng malayo ka sa Diyos eh. Di ba? Hindi pwedeng empty. Ang tanong ganito, why do we lack God in our life? Bakit ba kinukulang ang tao sa Diyos? Bakit ba? Why? Let me give you 3 Ds. 3 D, bakit kinukulang ang tao sa Diyos? Una pong D ay sa panahong ito, napakarami pong distractions. We lack God in our life because we are locked into our distractions. Napansin niyo ba yun? Ang daming nakaka-distract sa panahon na to. Pag hinawakan mo lang yung cellphone mo, ewan ko kung ang babasahin mo dyan, Bible eh. Baka lahat ng entertainment mapanood mo, pero yung mag-edify sa spirit mo, wala eh. Tama? Lahat ng entertainment na panood mo, natawa ka na, humagal pa ka na ng tawa, pero nalulungkot naman yung spirito mo dahil
hindi naman na-feed. Now, I'm not saying, pag nanonood kayo doon, kasalanan na. Hindi naman. Kaya lang nga minsan na sobra tayo nadidistract. Sometimes we spend hours and hours and hours entertaining ourselves in social media, in internet, minsan wala na doon ang Panginoon. And we would wonder, bakit kaya parang malayo ako kay Lord? Kasi hindi ka na nga nagpe-pray. Hindi tayo nagbasa ng Bible. Dinidistract tayo ng mundong ito. O kung hindi naman distraction ng usapan, mga kapatid, baka naman pangarap. We are locked into our dreams. Minsan yung pangarap, masyado tayong driven to achieve our dreams. Sana po, okay lang po ang mangarap, wag lang nito maging kapalit ang pananampalataya mo. Hindi po ba? Okay lang ang pangarap, wag lang maging kapalit nito yung pananampalataya mo. Kasi sabi po sa Bible, ano ang mapapala ng tao, mapasa kanya ang buong mundo kung ang kapalit nito ay kanyang kaluluwa? What profit is it for a man if he gains the whole world but loses his soul? So dreams are good. Dreams should inspire us. But never exchange your faith and relationship with God to your dreams. O baka tayo po, we are locked into our dirty sins. Pangatlong D, our dirty sins. The reason why we lack God, because of the many distractions, because of our dreams, and because of the dirty sins in life. Ang tao pwedeng mabihag ng kasalanan Mabihag ng kasalanan. At kapag tayo po nabihag ng kasalanan, kasunod ho niyan ay kalungkutan. Maniwala po kayo. Akala mo mapapasaya ka niyan forever. Hindi po. When we are locked into our dirty sins, it will steal the joy inside your heart. Tingnan niyo po ang nangyari kay David. Sample ko sa inyo si King David. Si King David po ay nakapag-commit ng adultery. King David. Through Bathsheba. At nung siya po'y kinonfront ng Panginoong Diyos, nagkagulo-gulo ang buhay niya at pamilya dahil doon. Nagkagulo-gulo buhay niya at pamilya. Pati ang pag-ahari niya, nagkagulo-gulo. At nung kinonfront na po siya, na-realize po niya at ito po ang kanyang panalangin. Sabi po niya, restore to me the joy of your salvation. Lord, ibalik mo naman yung kaligayahan ko. Hindi na pala siya masaya. Hindi na pala siya masaya sa buhay. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to. Yun pala yung nalimutan niya, sumunod sa Diyos. Lord, ibalik mo naman yung kaligayahan ko. Hindi na ako masaya, Lord. At tulungan mo akong maging masunuri na sa'yo. Maging willing na akong sumunod sa'yo, Lord. Kasi alam niya, nung sinuway niya ang Diyos, naging malungkot lang ang buhay niya. Naging lalong empty ito. Emptiness is real. Totoo po yan. It is real. Balikan ko lang yung verse. That they withdrew from me, went after emptiness, and became empty themselves. At alam niyo po, kung sinimulan ko po sa boxing ang istorya ng sermon ngayon, tatapusin ko rin po sa boxing. At kung sinimulan po natin sa balcony ng hotel, si Liam Payne po ay namatay doon, tatapusin din natin sa balcony ng hotel. Kilala niyo ho ang boksingerong ito, si George Foreman. Sino nakakilala kay George Foreman? You have to have an age to know him. May edad ka para makilala mo siya. Siya po ay sa kapanahunan po, kilala po siya sa kapanahunan ni Muhammad Ali. O si Ali, kilala nyo. Si Frazier, si Norton, yan po yung mga kasabayan niya ni Foreman. Mga big time heavyweights po yan. At si George Foreman po ay sumulat ng isang aklat. Ang title nun, God in My Corner. God in My Corner. Kung paano niya nakilala ang Diyos at naging katabi niya ang Diyos sa laban ng buhay. Naging kabahagi niya at katabi niya ang Diyos sa laban ng buhay. At sa ilang pahina noon, ikinukwento po niya yung paano niya nakilala ang Diyos. At basahin natin. Sabi po diyan, March 1977, a few days before his fight with Jimmy Young in Puerto Rico,
George Foreman stood on the hotel balcony. Kung si Liam Payne, lango sa droga, he fell into the balcony of the hotel. George Foreman stood at the balcony of the hotel and wondered about the meaning of life. Nagtatanong siya, ano bang kabuluhan ng buhay? He had come a long way in 28 years from poverty to wealth. Naging mayaman na siya. Mula sa hirap, naging mayaman na siya. He was a heavyweight champion of the world. May accomplishment na siya. Siya na yung heavyweight champion ng mundo. Kilala na siya. Yet in spite of this success, he said, sa kabila ng kanyang tagumpay, sabi niya, I was empty. He thought, is that all there is to life? Alam niyo, pag tinanong niyo na yan sa buhay niyo, makikilala niyo ang Diyos. Promise. Ako, tinanong ko yan, 20 years old ako, sabi ko, ito ba ang buhay? Magbibisyo ko, magiinom ako, magsisigarilyo ako, magdodroga ako, lahat na ng kalokohan gagawin ko. At the end of it, empty ako. Sabi, ito ba ang buhay? Sabi ko noon, ayoko na mabuhay. Talaga po At that young age, sabi ko, ayoko na mabuhay. Is it all there is to life? Is that all there is to life? Siya, tinanong niya rin yun. At doon ko nakilala ang Panginoon siya, tinanong niya rin yun. Tuloy natin istorya niya. Money didn't fill the void. He had more cash in the bank than most could dream of. Kung usapan lang po pera sa bangko, marami po niyan si George Foreman. Di niya problema ang pera. Money is not a problem. 3 homes, 12 cars, and a ranch, yet with all that stuff, I was unfilled. Sabi niya, would another car make me happy? One more house? Some mysterious piece of the puzzle was missing, but I didn't know where to find it. Nahihiwagahan siya sa buhay. Saan ko kaya mahanap yun? Lahat naman meron na ako Alam niyo po, tuloy lang natin yung istorya. Nung gabing iyon, nung gabi ng laban niya, alam niyo po, si George Foreman, talo. Natalo po siya. At nung tungo na po siya sa kanyang locker room, doon niya po nakilala ang Panginoong Yesus. Doon niya isinuko ang buhay niya sa Lord. At nakilala niya ang Panginoon. At alam niyo po, dahil sa kanyang natagpuang pananampalataya, natagpuan niyang newfound faith, alam niyo po, 10 years po siyang hindi nagboxing. Ang ginawa niya, doon lang po siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. 10 years, hindi po siya nagboxing. Walang boxing, 10 years. Talo siya, Lord, ikaw na muna. Natagpuan niya yung kabuluhan ng buhay kay Lord. At after 10 years, siguro 38 years old na siya, bumalik siya sa pagboboxing. Bumalik siya sa edad niyang matanda na, pambira, dapat di na yan mananalo bumalik po siya sa pagboboxing. At alam niyo po, at his old age, bumalik siya, kilala na niya ang Diyos, alam na niya ang purpose ng buhay, alam na niya ang kabuluhan ng buhay, hindi na siya empty. He fought again in boxing, at alam niyo po, at age 46, siya po ay nanalo ulit ng kampyonato. He once again became the heavyweight champion of the world at age 46. And for the record, he is the oldest heavyweight champion that exists. Siya po ang heavyweight champion na 46 years old, nag-champion pa. Because God is in His corner. Amen po ba? God is in His corner. Sa buhay natin, sige po, palakpakan natin ang Lord. Sa buhay natin, dapat ang Diyos nasa corner natin. Kasama natin. Sa laban ng buhay, hindi ka mananalo unless kasama mo ang Diyos sa pagharap dito. Never lack God in your life. Amen po ba? Never be too full of yourself. Hindi pwedeng puro tayo lang. Learn to give. Learn to serve. Life is not all about you. And don't lack God in your life. Why? You will end up empty. At ayaw ng Diyos yun. He wants you to live a meaningful, fulfilled life sa buhay na to. Amen ho ba doon? Pwede ba tayong tumayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah.
Muli tayo po'y sumamba sa Panginoon. At kapatid, kung ikaw yung handa ka nang ibigay yung buhay mo sa Panginoon, pwede mo bang itaas yung kamay na yan? Kung ang dalangin mo ngayon, Panginoon, ito ang buhay ko, naway malugod kayo, O Diyos, at gamitin niyo ito ng para lamang sa inyo, Panginoon. Aming Diyos, malugod ang inyong puso sa amin makita, madama ang iyong kaluwalhatian. Aming nais ika'y papurihan at sundin banal mong kalooban. Ang kahulugan ng aming buhay sa iyo lamang natagpuan. Ang aming nais, ang aming nais, ika'y papurihan
Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa iyong itinuro sa amin, Panginoon. Aaminin namin minsan, Panginoon, we feel empty because, Lord, hinahanap namin yung mga bagay na pupuno sa buhay namin, Lord. Mga kulang sa amin, Lord God. Panginoon, minsan kami po ay nabubuhay na nadidistra kami ng mga pangarap namin, ng mga bagay, Lord God, na naglalayo lang sa amin sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, gusto po naming mabuhay ng may kabuluhan. Gusto po naming mabuhay ng may meaning ang aming buhay sa mundong ito. Kaya turuan mo kami lagi sa bawat araw that we would not live too full of ourselves, Lord. Life is not all about ourselves. It's not all about what we want, Lord God. It's about your will, Lord God. So, Lord, help us and teach us that we would learn to serve. We would learn to give. We would learn to empty ourselves, Lord God, so that we would not live an empty life, Lord. And Lord, we would not lack you in our life. Hindi ka magiging kulang sa buhay namin. Hindi kami magkukulang sa iyo, Panginoon, na kami po'y magiging empty, Panginoon, dahil doon. Lord, hayaan niyo po na sa bawat araw, Panginoon, hindi ka namin makakalimutan, Panginoon Diyos. Lord, I pronounce blessing to your people today. Punuin mo ng kagalakan at kapayapaan ang aming puso ngayon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Lord, alam namin may mensahe ka sa amin. Babaunin namin to. At ito ang babago ng buhay namin, Panginoon. Ang iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, ang bawat pamilya na aming nire-represent. Bless us now, Lord God. And we honor you through our worship today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and